makinig muna kayo sa akin at tulungan niyo ako, ipagdasal niyo ako sa kay Lord, kay Allah, na mapalayo lang ako sa mga delikado kasi masyado nang mainit. Ito ang Wow Trending. Baka matulad sa sinapit ni Ka Percy ang vlogger na si Toto Kausing matapos nitong banggain ang mga sindikato ng mga politiko na nasa likod ng mga iligal na pogo sa Pilipinas. Base sa mga expose ni Atty. Toto Kausing, hindi lang si Senador Lito Lapid ang mga politiko na protektor ng pogo di umano sa Pilipinas. At sa kanyang mga information na lumalabas na nagtulungan ang mga politiko na ito para makakuha ng permit sa PAGCOR. Sa huling live na in-upload ni Atty. Toto Kausing sa kanyang YouTube channel, seryoso na ito at humingi siya ng dasal sa kanyang mga taga-suporta na sana ay gabayan siya sa anumang kapahamakan. Sa nangyari kasi kay Percy Lapid noon bago ito ginorgor, isa din si Senador Lito Lapid sa mga tinira ni Percy Lapid. Lumabas sa investigasyon ng Senado na sinabi sa kanila ng PAGCOR na meron daw isang dating cabinet official na tumulong para mabigyan ng permit ang ilan sa mga illegal na pogo hub sa Pilipinas. Ayon pa nga kay Senador Riza Hontiveros na we are calling a next hearing and I hope the PAGCOR chief deems in the right forum to reveal what he knows. Umaasa ako na si Chair Tingko mismo ang dadating sa susunod na pagdinig at hindi ang mga kinatawan niya lang. Hinamo naman ni Senador Chis Escudero ang PAGCOR na pangalanan na ang dating opisyal ng gobyerno na tumulong sa mga illegal na pogo para makakuha ng permit. At ito naman ang sabi ng mga taga-suporta ni Atty. Toto Kausing, ingat ka attorney, baka matulad ka kay Percy Lapid. Isa din yan, si Lapid na binanata noon ni Ka Percy at itinakwil pa nga niya bilang kamag-anak. Ang dasal ko sa iyo attorney na sana ay ilayo ka sa mga kamay ng demonyong politiko na binabanatan mo at sana po ay hindi ka titigil sa pagsisiwala at mag-ingat ka palagi attorney. At ito ang komento ng mga netizen, kaya pala tahimik, baka siya ang nagpatahimik kay Ka Percy. Ang dami palang binulgar ni Percy at lahat totoo, kaya siya pinatahimik. Kung nabubuhay lang siya, dami-dami pa sanang mabubulgar na katotohanan. Ka Percy, maraming salamat sa iyo kasi binuksan mo ang buhay politiko ni Senador Lito Lapid. Mag-resign ka na please. Talaga palang loko-loko itong si Lito Lapid. Lahat binobroadcast ni Ka Percy may katotohanan. Mga sir, itong si Senador Lito Lapid, bakit hindi ito nasali sa person of interest sa pagpaslang kay Percy Lapid? Ikulong ang mga politisyan na mga protektor sa Tarlac at Pampanga. Lahat yan kumikita from tanod to governors. Sir, maraming salamat sa pagladlad ng tunay na kulay ni Leon Guerrero. Nagsabi siya na magbibitiw sa tungkulin pag may ebidensya, magbitiw kaya siya. Kasuhan ng mga sangkot dyan sa pogo kasi mahirap nang maibalik ang mga lupa ng mga farmers dahil puro na building na ang nakatayo dyan. Dapat palitan na lang ng ibang lupa na kung saan pwede silang magsaka. Sa mga pelikula ay tagapagtanggol siya sa mga inaapi at mahihirap, pero sa totoong buhay balasubas pala. Yan ang sinabi ng Diyos na walang lihim na hindi mabubunyag. Thank you Diyos para sa mga taong malalakas ang loob para magbunyag ng katotohanan. May God bless us always. Beautiful Sunday. It's before you go to church, makinig muna kayo sa akin at tulungan niyo ako, ipagdasal niyo ako sa kay Lord, kay Allah, na mapalayo lang ako sa mga delikado kasi masyado nang mainit. Masyado nang mainit itong pogo. Lalo na yung pugo dyan sa Bamban at saka sa Purak, masyadong mainit. Kaya hinimingi lang ako ng dasal mula sa inyo po. At bahala na si Lord sa atin. Although mag-ingat din tayo. Gusto ko ipagdasal na natin yung lahat ng mga mabubuti ay manaig. So naniniwala po kasi ako kung bakit ako patuloy dito na sumisigaw. Dahil po wala nang ibang sumisigaw alang-alang na mapaimbuyog natin kung ano ang katotohanan at ang katarungan. Kung tayo'y mananahimik lamang, sino ang dapat tumayo para sumigaw? Para ang lahat ng mga tao ay baka makakakuha pa lamang ng mga katarugan na hinahanap sa buong bayan. Kahit saang parte ng Pilipinas, mapunta ka sa Barm, sa Muslim Mindanao, mapunta ka sa Palawan, mapunta ka sa Panay Island, sa Cebu,
mapunta ka sa doon sa Samar, mapunta ka sa Bicol area, mapunta ka man sa Tagalog area, mapunta ka man sa Kapampangan area, sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, mapunta ka rin sa mga kabsat ko sa Ilocos. So sa Region 2 ay ang problema ng umukha ng mga pigati sa pagnanasa ng katarungan at katotohanan ay pare-pareho lamang. Iba-iba ang kwento, pare-pareho lamang. Ang kwento naman dito po sa Kapampangan area, sila na dapat ngayon ay tutukan natin at para makalampas sila sa tanikala o kadena ng opresyon, discrimination at terorismo, pamamatay ng tao. Kasi not a few weeks ago ay may pinatay naman dyan sa San Fernando, Pampanga na may connection dyan sa grupo ni Mayor Kaluwag ng San Fernando. So whatever was the reason behind, kahit ano, dapat bawal na bawal talaga ang patayan. Dapat matigil na yung patayan. At ang number one issue sa mga gobernor ng Pampanga na si Dennis Pineda at saka vice governor ng Pampanga na sa kanyang nanay na si Lilia Pineda o Baby Pineda o Nanay Pineda kung tawagin, ay bigyan nyo ng solusyon, pagalawin ang mga pulis para maimbestiga ang lahat ng patayan na nangyayari dyan. Kasi napakarami na pong patayan, may gitsandaan na napatayan na nangyari dyan, ay hindi man lamang nabibigyan ng investigasyon. Kahit investigasyon lamang. So, ibig sabihin, ang problema natin, sino ang mga pumapatay niyan? So, ang may obligasyon yan, kung ang unang-una ay ang Provincial Police Office, kung sino man ang Provincial Director. Pangalawang may obligasyon dyan, yung gobernador, vice-gobernador, at lahat ng mga bukal. Pangasunod na antas na may obligasyon dyan, yung mayor ng bawat bayan o lungsod dyan sa Pampanga. So, ito, ngayon, kung ano ang mukha ng Pampanga, yan din ang mukha ng buong Pilipinas. Kung pag-usapan natin ang problema sa katotohanan, sa katarungan, at sa diskriminasyon o abuso o pagnanakaw. Pare-pareho lang yan. Ngayon dito, ang pag-usapan natin ay Pogo. Ano ba yung Pogo? Pero bago tayo pupunta sa Pogo, nais ko lamang babanggitin na nawawmali si Senator Lito Lapid. Tatandaan ninyo na si Senator Lito Lapid ay nagyabang sa Senate hearing noong June 26 na kung saan ay for the first time na umupo siya sa Senado para sa hearing ng committee para lamang magsalita. For the first time, you have seen how the chairman of the Committee on Silence or Committee de Silencio, kung paano siya magsalita, narinig ninyo. At walang ibang ginawa, kundi for the first time in history ni Lito Lapid and for the first time in history ng mga vlogger, ako lamang ang kauna-unahang tinira na sakop maliban doon kay na alam na ko, in fairness to Maharlika, binabanggit din siya ni Bato. Pero dito sa formal investigation, ako ang kauna-unahang vlogger na binabanggit sa Senate hearing. So I take that as my big pride, at least for the first ako. Pero not necessarily na nakalamang ako sa kapwa ko vlogger dahil lamang sa ganun. So ngayon, para mapatunayan ko na mali si Lito Lapid sa kanyang sinasabi na ako raw ay may siyam na libel case, siya ay maling-mali at hindi totoo. At ako raw ay may warrant of arrest na 6, yan ay maling-mali at hindi totoo. Kaya because of that, ang problema ko lamang ay dahil umupo siya at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador, hindi siya pwedeng makakasuhan ng libel. Pwede ko lamang siya makakasuhan sa sala na paglabag ng aking karapatang sa ilalim ng Data Privacy Act na ngayon sa tinatawag na Pogo. Paano ba nag-umpisa yung Pogo na yan? So itong Pogo na yan po ay nag-umpisa sa panahon na ang lupa ay inagaw mula sa mga farmers, magsasaka, inagaw ng grupo ng
ng isang negosyante diyan sa Purac, Pampanga o sa Angeles, Pampanga na ang pangalan niya si Roberto Perto Cruz, Liwag Cruz. Siya po yung parang presidente ng Perth Realty Development Corporation. At siya rin po yung tinatawag na parang attorney in fact ng lahat na magkakapatid na Cruz na lumalabas na may-ari ng tinatawag na 106.4 hectares na siyang kinuha mula sa farmers at ginawa na 60 hectares na golf course kung saan naggugolf si Lito Lapid. At 60 hectares tapos dyan din tinayo ang hotel na mga hotel na tinayo kasama ata yung Park Hotel. So pagkatapos ang 32 hectares ay tinayuan yan ng mga mansion at saka kung ano-ano mga tinayo. At malapit dito sa may highway, sa MacArthur Highway, ay patayo sila ng ginatawag na parang hotel, extension ng hotel na pinatayo no ng Koreano. At saka yung dito naman, malapit sa highway mismo, ay marami dyan, may mga hotel, may mga heavy hotel, and nakalimutan kong pangalan, pero napakaganda ang pagkagawa. Ibig sabihin po ay high-end, pang-exclusive ang disenyo. So yan po ang tinatawag na 106 hectares, 106.4 hectares na kung saan tinayo dyan yung tinatawag ng Royal Grand Palazzo na exclusive subdivision. Pero pitinayo yan matapos na maagaw mula sa farmers ang lupa. Kasi noong 2001, ay nai-award na yan sa mga farmers dyan sa Purac, Pampanga. At ang mga farmers, hindi nila alam na meron na pala silang tinatawag na award. Pero ang problema ay hindi nila alam. So, kung hindi nila alam, anong nangyari? Hindi binigay sa kanila ang mga titulo. Sino may sala ngayon? Bakit hindi binigay ang titulo? Kasi obligasyon po sa ilalim ng batas. Kapag aprobado na ng Department of Agrarian Reform sa opisina sa Parpo o sa Maro, ay may obligasyon ang Maro o Parpo na informahan ang mga farmers na kunin na nila sa Registry of Deeds ang mga kanilang titulo. Nabigyan na po sila ng titulo dahil binigyan na sila ng tinatawag na CLOA. And in fairness, sa panahon ni Gloria, si Gloria Macapagal Arroyo ang nagbigay sa kanila ng tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. At pag nabigyan na ka na ng CLOA, magiging titulo na ngayon yun. At ang kasunod na proseso ay dapat ibigay ang mga titulo sa mga farmers. Ang nangyari, hindi nakarating ang mga titulo sa mga farmers. So may kinalaman ba dyan si Lito Lapid? Sapagkat sa panahon na yun, 2003, ay gobernador si Lito Lapid ng Pampanga. So, sigurado naman ako na may pakialam sa dyan. Kasi binigyan po siya ng lupa ng mula sa 106.4 hectares. So anyway, ang nangyari dyan, walang kamalay-malay ang mga farmers at nalaman na lang nila na may award na pala. Pero nung nalaman nila na may award na-convert na. Kasi nung 2003, November 15, July 29, 2003, nagkaroon na ng conversion order. So, ang nangyari, yung award nila na CLOA ay binaliwala. So, diniklara ngayon ng DAR sa pamamagitan ni Secretary Roberto Obet Pagdanganan ayon sa pagdidiskarte. Ang sabi dito, ay totoo ba yan, Mr. Lito Lapid, na ikaw ang tumulay kay Gloria Macapagal Arroyo na presidente noon na aprubahan ang conversion order? Noong na inaprubahan ito noong July 29, 2003. So naaprubahan ang conversion order, hindi na naibigay sa magsasaka ngayon. Bakit? Kasi hindi na siya magsakahan eh. Ang klasifikasyon ginawa nila na ito ngayon ay pabahay.
Ginawa nila ngayon na ito'y komersyo at ito ngayon ay lupa na turismo. So, yan po ang ginawa ninyo, Lito Lapid. Di ba kasangkot ka dyan, Mr. Lito Lapid? Oh, ngayon nung nangyari yan, umiyak na yung mga farmers. Hinayaan nila kasi wala silang kapangyarihan. Hindi sapat yung kanilang tapang at ang kanilang karuwagan laban sa mga opisyal ng Department of Agrarian Reform at opisyal na kagaya kay tinatayuan nila ni Lito Lapid na gobernador at naging senador pa. At nung naging senador, kinuha pa niya ang naging interesado sa Committee on Games and Amusement. So, binarangan nila, binakura nila, at sa ang mga takot na farmers ay nagparaya. So, dumating ang 2018 at naisipan ng mga farmers, kasi lumampas na 5 taon, sa utos kasi ng conversion, binibigyan ng 5 taon ang kumpanya na Victoria Tourism Park Corporation ng mga na korporasyon ng mga magkakapatid na cruise na pinangungunahan niya ni Roberto Pert Cruz. At ang ginamit nila na ang korporasyon na yan para bilang may-ari ng mga subdivision na tinatawag na Royal Grand Palazzo. At sa tabi ng Royal Grand Palazzo, may 60 hectares na golf course kung saan lagi naglalaro si Lito Lapid. At meron diyang hotel na tinayo. At sa kabila, going to the north, ay nagpatayo ng Pogo. No? Nasa boundary na ng Angeles City. So doon na tinayo ang Pogo sa boundary ng Angeles City at saka Porac. So nanaytayo ngayon yan, 10 hectares yan. So tinayo yan simula ng 2019. So ngayon yung mga farmers no nang tuwing na nagrereklamo na ibalik sa kanila, na kansilahin ang conversion order, ay nanalo sila. Ang desisyon ay nilabas noong November 15, 2019. So ito po yung desisyon. Hindi po ako dito nagkwento-kwento na Mr. Lito Lapid. Ha? Ito yung desisyon na pabor sa mga farmers. Ha? Ito yung desisyon. So ngayon, kung ito yung desisyon, pakita ko sa inyo, kapal-kapal nito. Ang nakalagay na petsa dito ay November 15, 2019. So pirmado yan ay Susana Serrano, Land Use Cases Committee, Attorney Marvin Bernal, Land Use Cases Committee member. Tapos si Attorney Jim Colito, Land Use Committee Chairman. Okay, yan po ang desisyon. Ang sinabi sa desisyon, ang natira na mga 40 hectares ay ibigay sa mga farmers. No. Ngayon, 2019, nagsimula na ngayong noong October pa lang, nagsimula na ng construction ng Pogo. So para matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na nandoon ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama, kasi ikaw chairman ng Games and Amusement Committee. Tapos nandun din ang kamay na bakal ni Jing Kapil o Kapal. At andun na siyempre, hindi papayag si Bong Pineda na magkakaroon ng palaro dyan na sugal kung hindi dadaan sa kanya. So imposible po mangyari na ang sinasabi ni Lito Lapid at saka ni Baby Pineda na hindi nila alam ang Pogo dyan sa Porac ay kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. Yan po ang katotohanan dyan. So ngayon, dahil sa nanalo ang farmers, ang ginawa nila, inantay pa nila, kunwari, tinago nilang desisyon. Ito naman ang kawawa mga farmers, hindi nila alam kasi wala rin silang abogado. Hindi nila alam kung anong gagawin at November 9, 2015, 2019 pa sila nagkaroon ng desisyon. Pero, tinago-tago yung desisyon na yan at nagkunwari itong si Roberto Cruz, Liwag Cruz, at ang kanyang kumpanya na Victoria Tourism Park ay tinago lamang nila ang desisyon at patuloy sila ng patayo ng Pogo. 10 hectares. Doon nila pinatayo doon sa bakante na natira na
kasama sa iginagawad ng DARCO o Department of Agrarian Reform Committee ang lupa na para sa farmers. So ngayon, saan na papunta ngayon ang farmers? Kasi ang 10 hectares ninakaw ninyo, inagaw ninyo sa agraryo. Mr. Lito Lapid, kasama ka ba dyan sa pag-agaw? Siyempre, titingin ng taga-Purak, ikaw ay may kagawan yan. Kasi unang-una, senador ka. Pangalawa, ikaw pa ang chairman ng committee sa sa opisina na nagbibigay ng lisensya sa POGO. So, natural, kung talagang ikaw makonsensya sa mga kabalin mo at kung ikaw ay talagang magaling na lapid o magaling na kabalin, dapat inuna mo ang kapakanan ng mga kabalin mo sa Purak. Pero ang problema, hindi ka magaling. Ang alam ko lang na magaling na lapid ay si Percy Lapid at isa pa, Lapid Chicharon. So, yan lamang. Yan ang problema talaga, Lito Lapid. So, ngayon, sabi ng misis ko, chillax lang ako. Alam mo, pag-usapin ng katarungan at katotohanan at pag-alipusta sa mga magsasaka ay parang ipagdasal natin ngayong linggo. Mga kapatid ko, mga Muslims, mga Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Ipagdasal nyo rin ang mga farmers diyan sa Purak, Pampanga na manaig sila. Pero ang problema ko, paano gigibain ba yung mga building sa 10 hectares para masakahan lamang ng mga magsasaka? O hindi ko maisip kung paano. Ang karapatan na sa magsasaka, papayag ba sila na yung 10 hectares na yan ay na mapawala sa kanila dahil may mga building? O ang isa pang na-discover ko rito, ikaw rin siguro may pakana dito, may kinalaman ka ba dito, Senator Lito Lapid? Mga pinirwisyo mo na ng husto ang mga kabalid mo dyan sa Purak, Pampanga. Bakit? Ang mga farmers, kinonvert na nga yung lupa mula sa sakahan papunta sa residential o pabahay, sa komersyo at sa ekoturismo, ay hindi man lamang nila nakuha ang karapatan nila sa ilalim ng batas na nagbibigay sa kanila, nagkagarantiya sa kanila ng tinatawag na disturbance fee, disturbance compensation. Kasi hindi ka nakakuan, dapat babayaran sila. Ang problema ni piso walang bayad. Yan ang problema. Saan ba kumuha si Roberto ng pera? Ngayon, isisiwalat ko lang siguro no next sa pag-ano ko, ang na-discover ko sa aking research dyan ay ang mga klowa na titulo ay pinalabas na binenta na ng mga farmers sa kumpanya, sa mga Roberto, sa mga Cruz siblings na magkakapatid na Cruz. Pinalabas nila na walang alam ang mga farmers na meron na pala silang titulo, paano sila makapagbenta? In the first place, hindi nila natanggap ang kopya ng titulo. So, paano sila makapagbenta ng lupa na wala silang alam kung may titulo na sila sa lupa o hindi? At ito po, meron na pong investigation ang National Bureau of Investigation dito at lahat po ng perma na nagpapakita na binenta sa mga Cruz siblings ang mga lupa na sinasabi ko na dapat sana sa mga magsasaka ay panay, lahat sila ay fake. Oh, may kinalaman ka ba dyan, Mr. Lito Lapid? Kung wala kang kinalaman, at bakit mong hinahayaan yan? Kaya pala na-discover ko, kahit nung tumakbo ka, Senador, tumakbo si Mark Lapid, natatalo na. Hindi na nanalo, nagalit na sa kanyang kabalin. Kahit si Lito Lapid, nananalo lamang sa mga probinsya na walang kapampangan. Pero sa Pampanga, sa Tarlac na mga kapampangan ay halos majority sa kanila ay hindi bumuboto kay Lito Lapid. Nagtataka naman yung mga ibang mga hindi kapampangan, bakit binuto niyo si Leon Guerrero? Hulog na sa kabayo yan. So tinatakel ko lang ito kasi hindi ko maatim ang mga ilang taon na pagdurusa na mga magsasaka, inagaw sa kanila ang mga lupa nila. Inaward na sa kanila ng pamahalaan tapos kukunin lamang. Ngayon, darating na mayroon silang utos ang DARCO na ibalik sa kanila ang natira na hindi napatayuan, ay hindi pa rin may bigay sapagkat
kahit huli man, ay hindi ko alam kung paano nangyari at nailusot ng grupo ng ikot ng mga Roberto Cruz family na tinanggap pa rin ang kanilang apila sa Office of the President sa panahon ni Duterte. Bakit tinanggap? Ang tanong ko bakit? Kasi paso na po. Meron ng pong 15 days para maisampa ang apila mula sa pagkatanggap ng desisyon ng DARCO na kinakansila na ang conversion. Pero bakit March 2022 na kayo nakasampa? Ang desisyon noong November 15, 2019 pa? So may korupsyon na naman na nangyayari dito kung bakit pinayagan sila na makaapila kasi ang taktika pag nakaapila ang grupo ni Roberto Liwag Cruz ay pwede pang magpatayo ang pogo kasi hindi pa pwede pang sabihin, hindi pa pwede maipapatupad ang desisyon kasi inaapila pa. Ganun lang ho, siyempre. Pero bakit sadya ba ni Duterte na hindi desisyonan kagad ang apila? O, ngayon, hawak na ni Bongbong Marcos. Bakit, Mr. BBM? Bakit hindi mo desisyonan yan? Hanggang ngayon sa opisina mo, sa ODISLA, Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Bakit hindi nyo pa dinidesisyonan yan?